Tuluyan ang inilabas ni Coach Tim ang totoong lagay ni Troy Rosario sa Gilas, Pilipinas. Biyahe ng grupo bago ang aktwal na laban sa Taiwan at New Zealand. Inamin ni Coach Tim na lubang mahirap para sa players ng Gilas, Pilipinas. At ang magandang plano para mapanatiling fresh si Justin Brownlee at AJ Edo sa bakbakan, inilabas din ni Coach Tim Cone. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Bunga ng personal na dahilan, hindi makakasama si Japet Aguilar sa hanay ng Gilas na tutulak sa Doha, Qatar para sa ilang friendly games. Ang nasabing issue ay kaagad na kinumpirma ni Coach Tim Cone sa interview ng media. Inamin din ang premyadong coach na si Troy Rosario ang kanyang napisil para palitan si Japet sa pagtulak nila sa Qatar. Tanong, ano ang estado ni Troy Rosario sa Gilas, Pilipinas? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Idinagdag namin si Troy, siya yung kukuha ng pwesto ni Japet Sa ngayon, habang papunta kami sa Doha, pamalit siya. Pero magde-decision kami kung kasama siya sa Final 12 or pamalit pa rin bago kami tumulak sa Taiwan. Okay, so walang siguradong position si Troy Rosario sa hanay ng Gilas, Pilipinas sa kasalukuyan. Sa ngayon po yan. Pero may reservation naman si Coach Tim Cone. Titingnan nila kung fit talaga si Troy sa system nila pagkatapos ng ilang friendly games dito sa Doha, Qatar. Ibig sabihin, acid test kay Troy Rosario ang pagtulak nila dito sa Qatar. Kaya kailangan magpakita talaga siya doon para mapabilang sa hanay ng Gilas once na tumulak na sila sa Taiwan para sa third window ng qualifiers. At syempre kasama doon ng New Zealand. Ayon naman kay Coach Tim, pinili nila si Troy kasi may kakayahan talaga si Troy na makipagbanggaan sa malalaki ng kalaban. Kayang bumangga or makipagsabayan sa mga bigs. Yung Taiwan sa tingin naman natin, hindi magiging problema sa kanila. Ang nakikita talaga natin na magkakaproblema sila is yung game nila versus New Zealand. Physical sila, malalaki at sanay na sanay talaga sa basagan sa loob at labas ng rim. Kaya tingin natin kung may lalabas ni Troy ang kanyang 100% na laro dito sa Doha, malaki yung posibilidad na makasama siya sa hanay ng Gilas na dadayo sa Taiwan and of course sa New Zealand. Mabigat yung task, pero kung gusto talaga niyang makabilang sa hanay, kailangan niya magpakita ng masigit pa na ipinakita niya dito sa Barangay Ginebra. Sa patuloy na paglalahad ni Coach Tim, tuluyan na nitong inamin na lubang mahirap para sa kanyang mga manlalaro ang malimit na biyaheng ginagawa nila para sa preparasyon ng grupo sa mga nalalapit na bakbakan. Kaya naman ang tanong ng bayan, gaano nga ba kabigat ito sa hanay ng Gilas, Pilipinas? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Magiging mahirap talaga sa mga player. Lahat ng biyahe patungo sa Doha, pabalik ng Maynila, tapos patungo ng Taiwan, and then sa Hong Kong, tapos sa New Zealand. Ibig sabihin, marami kaming gagawing biyahe sa loob ng wala pang 8 o 9 na araw. But we wanted hard. Pero yun yung point kasi preparation to. Sobrang bigat po talaga nun. Ilang biyahe nila bago ang bakbakan sa Taiwan at sa New Zealand. Ibig sabihin, mapapagod sila ng gusto, hindi lang sa preparation, kundi pagod rin sila sa biyahe. Malaking factor pa naman yun sa laban, di ba? Yung pagod at yung hindi pagod. So, sobrang halaga po nun. Like yung New Zealand, nung dumayo sila dito, di ba? Ganun ang mararanasan ng Gilas. Pero sa tingin naman natin, sanay na sila dyan kasi hindi lang naman ngayon nila ginawa yan Ginagawa na dati pa nila yan. Siguro, ang bentahe lang natin ngayon is iba yung hanay natin sa ngayon. Mas may bala sila, di ba? Kumpara sa dati. Mas nananalo na sila ngayon kumpara nung dati, di ba? Mas malalaki yung players natin yun kumpara nung mga nakaraang tournament. Unfortunately, nakulangan tayo na isang Kai Sotto dahil sa injury. Ang good news, andyan si AJ Edu kahit paano, hindi tayo talo sa tika sa gitna. Subok na rin kasi si AJ Yung pinakita niya sa World Cup, kahit 2 beses siyang hindi nakasama sa hanay sa una at ikalawang window ng qualifiers. Sa tansya naman natin, andun pa rin yung gigil niya na makipagbasagan sa loob na nakita natin sa nakaraang World Cup. Siyempre ba yung presensya ni Kai Sotto sa loob? Pero ando na yun wala na tayong magagawa doon. Injured na yung mama, so wish na lang natin na gumaling siya ng mas maaga para sa ilang tournament na sasalihan ulit ng Gilas, Pilipinas. Matapos aminin ni Coach Tim na mahirap para sa players ng Gilas ang nakatakdang biyahe bago ang laban sa Taiwan at New Zealand, inilabas naman niya ang planong limitahan ang galaw ni AJ Edo at Justin Brownlee
habang nasa kainitan ng bakbakan sa Doha, Qatar para sa friendly games. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Habang nilalaro natin to, gagawa tayo ng ilang strategy. Sa madaling salita, mag-iingat tayo. Iniisip namin ngayon na baka paglaruin lang natin ng 2 beses si AJ Edu sa nakasked na 3 laro sa Doha. Si Justin naman, maglalaro lang siya ng limitadong minuto sa isa sa mga laban. Susubukan natin yan para fresh sila pagharap natin sa Taiwan at sa New Zealand. Yun yung strategy ni Coach Tim. Posible, di ba? Tingin natin, mas magbe-benefit ang Gilas doon sakaling pumasok na sila dito sa totoong bakbakan sa Taiwan at sa New Zealand. Isa lang gustong mangyari doon ni Coach Tim Ayaw niyang masunog yung kanyang key players sa saktong laban. Mahirap kasi kung kailan ando na sila sa laban, magkakaroon sila ng problema, di ba? So, iwas na kagad sila para hindi na sila magsisi sa dulo. Especially si AJ Edu, galing din siya sa injury. So dapat talaga kung hindi pa aktual na laban, limitahan muna. Sa kaso ni Justin, mahirap na, di ba? May history na siya ng pulikat Ito yung mga kaso na gustong iwasan talaga ni Coach Tim. Yung hirap sa bakbakan, normal na yun Mas mahirap siguro yung atakihin ng players niya ng injuries. Exciting to guys kasi ang New Zealand gusto talaga nilang bawian ng Gilas. Yung Taiwan, ganun din ang plano nila. So kailangan magandang bala ni Coach Tim pagsapit ng aktual na laban. So guys, maraming salamat.